Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back ng ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ating pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Uroy Labido. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, halimbawa daw siya po nag-iay ngayon ng kanyang inahing baboy. Pero hindi po siya tiyak na nag-standing hit po yung mga inahing baboy. Isang araw makalipas, nadetect niya po na nag-standing hit na po yung kanyang inahing baboy. Kaya kanya pong pinabulugan ng barako. So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung papapabulog po sa mga inahing baboy. EI man yan o kaya yung natural mating po ng barakong baboy. Bago po tayo mag-conduct ng papabulog sa mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga tiyakin natin na sila po standing hit or landing-landi po itong mga inahing baboy para mataas po yung successful rate na sila po yung mabuntis. Mataas po yung rate na marami po yung kanyang ibubuntis at saka mataas po yung rate na hindi po sila magre-rehit. Kasi po, sayang po yung oras at panahon natin pong i-google sa kaantay ng 21 days na natin pong pinabulugan yung mga inahing baboy na hindi po sa standing hit. So, sayang po yung 21 days natin kaiintay. Pagdating po ng 21 days po mga kaibigan, sila po yung magre-rehit naman po. So, sa ating pong subscriber ngayon, na kanyang inahing baboy po ay kanya pong ini-EI. Pero, hindi siya siguradong standing hit. After 1 day o kinabukasan, siguro, na-detect niya po na standing hit na po yung kanyang inahing baboy, kaya pinaburukan niyo po ng barako. Pwede ba daw po yung ganong mga pamamaraan? Sa akin pong obserbasyon po mga kaibigan, noong una, nag-conduct siya ng EI. Kapag yung similya ng EI ay nakapasok na po doon sa cervix ng mga inahing baboy, saka nakapag-fertilize na po ng mga itlog ng ating mga inahing baboy, may chance po mabubuntis siya. Pero kapag hindi po siya siyang sigurado na standing hit yung inahing baboy sa mga panahon na iyan, doon na po tayo magtatalo doon sa successful rate na mabuntis siya. O doon po tayo magtatalo sa dami ng biik na kanya pong ibubuntis. Ngayon, after isang araw, naditik niya po ng landing-landing yung kanyang inahing baboy. Kaya, pinabulugan niya po ng barako. So, kapag sa pagbulog po ng barako po mga kaibigan, yan po ay makukonsider natin na follow-up bulog na siya. So, kapag sure pong naglandi po yung kanyang inahing baboy nang pinabulugan niya po ng barako, mayroon na pong chance na yung similya ng barako ay nakapasok po doon sa loob ng cervix sa ating mga inahing baboy. May chance din po na nakapag-fertilize po yun ng itlog o ng egg cell nating mga inahing baboy. So, may chance din pong mabuntis yung kanyang inahing baboy po mga kaibigan. Doon na po natin titingnan yan after 21 days kung mabubuntis o siya o hindi. Kasi po, kapag yung mga inahing baboy natin ay nabulugan, kapag successful or unsuccessful yung papabulog natin, atin po yung ma-detect after 21 days. Kasi kapag unsuccessful siya po yung magre-rehit. Kapag successful naman, siya po hindi na po magre-rehit po mga kaibigan. And then, after 1 month, 2 months, 3 months, doon na po natin makikita yung paglaki ng dahan-dahan ng kanyang tiyan kapag totoong buntis po yung mga inahing baboy. So, huwag po kayo mag-alala kung nakaturok po kayo ng EI at saka nag-follow up po kayo ng barako kasi pareho po yung method na tayo po nag-introduce ng similya doon po sa loob ng tiyan nating inahing baboy para mabuntis po siya. Ang dapat po natin gawin ay antayin yung mga araw na lumalabas yung mga sinyales na nagbubuntis sa mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.